Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Paglilinis ng basura at pag-alis ng mga bara sa drainage makatutulong na pigilan ang pagbaha sa Quezon City ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bagong hemodialysis center na magiging pinakamalaki sa Southeast Asia magbubukas sa 2028. Kabayanihan ng estudyanteng nasawi sa pamamaril sa Tacloban City, kinilala ng Boy Scouts of the Philippines. Ako po si John Dalistan para sa PNE Headlines. Itinuturing ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pangongolekta ng basura at paglilinis ng mga baradong drainage bilang susi sa pagkontrol at pagpapahupa ng baha sa Quezon City. Sinabi ito ng Pangulo sa kanyang pag-iinspeksyon sa bagong kumpuning drainage system sa G. Araneta Avenue ngayong Biyernes. Sa isang pahayag, sinabi ni Marcos na malaki ang naitutulong ng drainage system para mabawasan ang pagbaha sa G. Araneta na isa sa pinakabahaing umanong lugar sa bansa. Bukod dito ay naaayos ang daloy ng tubig na umaagos sa drainage papuntang San Juan River lalo tuwing malakas ang ulan. Nangako siyang paiigtingin ng gobyerno ang sistema ng pangongolekta ng basura at paglilinis ng mga drainage. Palalakasin din ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan para maiwasan ang pagbaha sa mga susunod na tag-ulan. Ang rehabilitasyon ng drainage sa Araneta Avenue na nagkakahalaga ng 500 million pesos ay bahagi ng Oplan kontrabaha ng gobyerno. Tinapos ng Department of Public Works and Highways ang upgrade sa drainage system noong February ngayong taon. Magbubukas sa taong 2028 ang bagong Hemodialysis Center ng National Kidney and Transplant Institute or NKTI na magsisilbi sa mas malaking bilang ng mga Pinoy na may sakit sa bato. Pinangunahan ng Pangulo ang pag-iinspeksyon sa itinatayong Mega Hemodialysis Legacy Building sa loob ng NKTI compound sa Diliman, Quezon City. Ayon kay Marcos, itinayo ang pasilidad bilang tugon sa pagkalat ng chronic kidney disease o CKD na nakakaapekto sa mahigit 11% ng populasyon ng mga Pilipino. Dito aniya mapapakinabangan ang mga reforma sa serbisyong pangkalusugan tulad ng pinalaking dialysis benefit package mula sa PhilHealth. Kasama dito ang pinaraming bilang ng dialysis session taon-taon mula 90 hanggang 150. Sinabi ni Marcos na sa susunod na taon darating ang medical equipment at aabuti ng isa pang taon bago maging kompleto ang pasilidad. Ang bagong hemodialysis center ay may 13 palapag at maglalaman ng nasa 200 makabagong hemodialysis machine. Inaasahang matatapos ang buong proyekto sa Marso 2028. Sinabi ng Pangulo na ang Mega Hemodialysis Legacy Building ay magiging pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia. Sa ngayon, may 904 na dialysis center sa buong bansa. Formal na kinilala ng Boy Scouts of the Philippines Leyte Council si Scout Chris Lawrence Fabian dahil sa ipinakita nitong kabayanihan sa naganap na pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City noong June 22. Sa pamamagitan ng Board Resolution No. 2026-06-012, pinarangalan ng Local Council Executive Board ang katapangan ni Fabian na nakatulong upang mailigtas ang buhay ng kanyang mga kaklase sa gitna ng isang mapanganib na sitwasyon. Batay sa resolusyon, ipinakita niya ang natatanging katapangan at kahandaan ng isip nang mabilis niyang isinara ang pinto na kanilang silid-aralan habang papalapit ang mga armadong salarin. Dahil sa kanyang maagap na pagkilos, napigilan ang mga gunman na makapasok sa silid at posibleng makasakit pa sa kanyang mga kaklase. Bilang pagkilala, pinarangalan si Fabian bilang isang huwaran ng tunay na scout spirit kung saan ang kanyang tapang at sakripisyo ay nagsilbing inspirasyon sa mga scout upang patuloy na isabuhay ang paglilingkod, tungkulin at katapangan. Bibigyan ng kopya ng resolusyon ng pamilya ni Fabian bilang simbolo ng pasasalamat at paghanga sa kanyang hindi matatawarang kabayanihan. At sa balitang pangkalakalan, 18 patient transport vehicles or PTVs ang pinamahagi ng Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO sa ginanap na seremonya sa Cebu City nito lang Huwebes. Kabilang sa nakatanggap ng PTVs ay ang mga lalawigan ng Cebu, Bohol, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Samar, Eastern Samar, Northern Samar, Negros Oriental at Siquijor. Isinagawa ang turnover sa ilalim ng Medical Transport Vehicle Donation Program ng PCSO na layong magbigay ng mga sasakyang medikal sa mga lokal na pamahalaan upang mabilis at ligtas na maihatid ang mga pasyente sa mga ospital. Bukod sa PTVs, namahagi rin ang ahensya ng Lotto Share sa ilang lokal na pamahalaan sa Visayas tulad ng Cebu,
Eastern at Northern Samar, Leyte, Siquijor at City of Cebu. Ang ipinagkaloob na bahagi ng kita mula sa operasyon ng Lotto ay magagamit upang suportahan ang mga programa at proyekto ng mga lokal na pamahalaan. Samantala, inaasahang mapapalakas ng 60 million peso hyperbaric center sa Dawin Negros Oriental ang turismo at healthcare sa probinsya. Sa pagbubukas ng Dive Dawin Festival nito lang Huwebes, sinabi ni Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority or TIEZA Chief Operating Officer Mark Lapid na ang pasilidad sa Dawin ay isa sa 10 hyperbaric centers na itinayo ng ahensya sa mga pangunahing tourism site sa bansa. Bagamat karaniwang ginagamit sa paggamot ng mga diver na nakakaranas ng decompression sickness, magagamit din aniya ang hyperbaric chamber bilang isang wellness machine na tumutulong sa pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo. Binigyan din ni Lapid ang kahalagahan ng pagpapalawak ng mga hyperbaric facility sa bansa, lalo na't isa ang Pilipinas sa kinikilalang pagdating sa mga diving destination sa Southeast Asia. Pinondohan ng TIEZA, matatagpuan ang iba pang hyperbaric chamber center sa Boracay, Camiguin, Coron, Palawan, Daan Bantayan, Cebu, Mabini, Batangas, Mandaue City, Panglao, Bohol, Puerto Galera at Puerto Princesa. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website, pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si John Dalistan at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.